Yung makintab na yan ang madulas. Yan ang madalas daanan. At kapag natunaw yung snow, dyan din dumadaan. Kaya ang resulta, pag naarawan, nagabihan, bumagsak ang temperatura, makinis siya. Yan ang madalas. Kaya ang ginagawa ng mga tao, dito nadaan. Eventually, titigas din yan at magiging madulas din. Kaya dito naman sila dadaan. Hanggang kabuuan na ito ay may mga, pwede ba nating tawagin footprints? Kaibigan, welcome back. Maghahanap ako ng lugar kung saan magkwento muli ako sa inyo. Hali kayo. Dito ang daanan talaga niya, pero mukhang mag-shortcut tayo papunta roon. Let's go. That's not good. Wala tayong snowshoes. Yung hangin ay feels like -10, -13 ang wind chill. Kaya yung hangin kapag masakit sa balat kapag tumama sa inyo. Yung inyong likod ay sanay na sa hangin. Huwag lang todo, huwag lang magma -20 or kahit -10 or -5, pero dire-diretso naman ang hangin. Yun maganda kasi yung kamay nyo walang hinto yung pag-pound ng hangin, pag hagupit ng hangin, at doon eventually kayo susuko. Saan ba ako pupunta? Ayokong pumunta doon dahil madaling about dun tayo. Tingnan natin to kung lulubog ako. Yung ibabaw nito ay matigas dahil sa hangin at bumabagsak pa rin temperatura namin dito sa gabi, madaling araw, kaya pero lulubog pa rin tayo dyan. Nung maliit ako, not so much, it's good. Mukhang sinimulan ko ang bagong daanan dito. Pasensya na kayo kung nasingot na naman ako. Si Mrs. T ayaw na sisingot ako sa bili daw. Hindi ko minsan mapigilan. At doon sa mga hindi na sa Canada, sa North America, alam nila na kapag lalo mo pinipigilan ng hindi pagsinghot, lalo siyang tutulo. Nagwa-wonder kayo, ito isang malaking soccer field. Oh, very nice. Kita nyo yun? Parang lake, no? Yun yung hangin at araw, kaya makintab siya. Okay, tayo.
Ano kaibigan? Mukhang good size araw, no? Lumalamig na yung kape ko. Tatapusin ko muna to at ihanda ko yung mikropono ko sakali mang kumangin. At tingnan ko kung kakailanganin ko ng guantes kung hindi titigil yung ihip ng hangin. Break muna. Magbabalik ako. Pantay ba? Okay. Hari-hari. Peace na, peace na. Araw. Nasa harapan ko. Oo, nakikita ninyo sa likod ko. At ngayon naririnig ninyo yung backup ng kanyang yung huni ng kanyang pag-backup. Yun yung garbage truck dito sa bayan namin. Malakas yung hangin pero I hope na naririnig ako ng maayos. Paano na pa kung meron akong mikropono, di ba? Na merong, hindi ko alam kung anong tawag dito. Kaibigan, welcome back. Ngayon ay Biyernes. At Biyernes na naman. Temperatura namin ngayon ay nasa single digit kami. Pero yung hagipit nga ng hangin nasa minus or negative double digit. Okay naman. Weekend na naman. At nakatanggap ako ng tawag kay Mrs. T. At sinasabi niya na pauwi na siya ng bahay. Tapos na siya ng work. Typically, pag ganitong mga Biyernes, sa Sunnybrook Hospital nga pala siya nagtatrabaho, mga kaibigan ko. Kaya doon sa mga taga-Torontonians dito, pamilyar sa kanila dito, ang Sunnybrook Hospital isa sa pinakamalaking hospital dito sa Toronto. Not really sure kung buong Canada, pero pwede kong ilaban ng pustahan yon. Hindi lahat gino-google ko or sinashare ko online eh. Kaya kung curious kayo, let me know too. Pero definitely siya ang pinakamalaking trauma center dito sa North America. Sa mga huli kong video, I hope na hindi kayo nanibago doon. Nilagay ko lang yun para yung may nakaalitan ako dun sa nung gabi. Nilagay ko yung video na yun siguro 2 o 3 minuto ang haba. I hope na hindi nyo gayahin yung kaibigan ko, yung ginawa ko. Kalkulado yun. Hindi ko kayang ibigay sa inyo buong detalye kung paano ko siya kaya ko lang sabihin sa inyo na I've done that so many times. Marami akong ginawa noon simula nung kabataan ko at alam ko kung paano ko protektahan ang sarili ko. May plano na agad ako at mayroong kasagutan ko sakali man na mag-escalate pa yun or talagang mas mapanganib pa ang mangyari ang harapin ko. Hindi ko kayang ibigay sa inyo detalye kung ano ano mga ginawa ko at kung anong dala ko or kung ano man dahil gusto kong limitahan yun dito sa aking channel. Gusto ko lang ipakita sa inyo, ang video talaga na yun ay para sa aking mga kababayan na nasa Pilipinas, na nasa ibang bansa na gustong manirahan dito sa North America, nagbabalak na dalhin ng pamilya, mag-umpisa muli sila, kanilang karera, ang kanilang buhay. Masasabi ko sa inyo na napakagandang mamuhay pa rin dito sa North America. Katulad din ng mga bagay ng lugar
at hindi kayo, alam ko na familiar kayo noon, alam niyo yung sinasabi ko, sa mga lugar ay mayroong panganib. Sa bawat bayan, may isang lugar na iniilagan ninyo or kung saan nagtitipon-tipon ng mga sabihin natin na hindi kaya-aya at hindi magandang puntahan, lalo na sa mga alanganing oras. Ang aking bayan kung saan ako nakatira ay napakagandang lugar. Sa katunayan, even mga kapitbahay ko, hindi naman ako, minsan lang, pero kapitbahay ko na nag-iwan ng mga tools at mga kagamitan nila na worth thousands of dollars. May isa akong kaibigan na may garahe siya at literally tens of thousands of dollars ang nandun. Hindi pa kasama ang kanyang mga motor, mga ATV, mga machines, lahat. Kaya we're talking about hundreds of dollars kung sasama mo yung mga yon. Dahil even na expensive car meron siya. Hindi iniwan niya ang unlock pa rin. Sinasabihan ko siya, pero nangiti lang siya sa akin. Pero wala pa rin nangyayari. At kung meron man ay mga tinatawag na isolated o yung mga pagkakataon lang. Tulad nga ng nakita nyo sa video na yon. Yun lang, gusto ko pakita sa inyo na nangyayari yon. At sana huwag nyo akong pamarisan. Ang bala ko lagi sa lumang tema na to, 10 minuto, pinakamatagal ng 15 minutos. Pero mukhang papalo na naman tayo ng kalahating oras to 45 minutes, diba? Isa na, muli, impromptu. Ito, impromptu lakay. Siguro yun ang aking title. Gusto ko lang na may pakita ito na at least every week meron akong video, diba? Bala ko nga na gawin ito kaninang umaga. Para maagang Biyernes ang gusto ko. Pero eto na, simulan natin. Sa pagtingin ko ng mga videos ng mga kababayan natin na gumagawa ng vlogs, ay pinag-uusapan nila ang tarifa or tariff ng malaking issue yun dito. Katulad ng iba na sinasabi hindi daw sila wala silang alam sa politika, ayaw nilang gawing usap politika ito. Ako naman, pwede kong gawin. Hindi may iwasan na gawin yon na hindi pag-usapan na walang bahid o walang paksa tungkol sa politika. Na hindi may iwasan. Ganon din sa mga ibang mga vloggers na sinasabi nila na wala silang, hindi nila alam, hindi sila ekonomista o wala silang hindi nila background yung economics at ganoon din ang inyong lingkod. Pero sa tagal na pinapanood ko ito ng mga politika, sumusubaybay ako simula pa nung matagal na, kaibigan. At kapag gano'n na katagal at na alam niyo na mga partido, nakikita niyo ng mga galaw nila at sa mga pangkaraniwang mga mamamayan, lalo na dito nakatira sa North America, na gusto lamang na magtrabaho, mapakain ng kanilang pamilya, mabayaran ng mga bills, at makapagpahinga pag-uwi sa bahay, galing trabaho, para simulan muli at simulan uli yung trabaho nila, hindi talaga nila, wala talaga nakaka-keep up ng politika. Kaya kung ano naman ang makita nila sa news ay kita lang nila at off they go uli. Pupunta uli sa trabaho, sa eskwela, kung saan man importante, maghatid ng mga anak, magpalaki ng mga anak, mag-alaga ng mga magulang, at prosigihin ang kanilang mga ambisyon. Politika ang pinakahuli sa kanilang listahan, kung ililista man nila ito. Ulitin ko muli, hindi ito at hindi ako maging specific dito dahil kulang ang 1 oras, kulang 2 oras, kaibigan, kulang ang memory card ko. Ulitin ko muli dahil lahat ay nagsasabi na ito sa tariff war, pero hindi. It is trade war ang sinasabi nila.
Hindi ko to nakikita. Although, hindi ko to nakikita, kaibigan. Hindi to talaga trade war. Again, ulitin ko, this is about kaligtasan ng Amerika sa the past 10 years, especially the past since 2020, lalong lumala. Naging open borders talaga ito. Hindi man aminin ng mga administrasyon ngayon at mga nakaraang administrasyon ng US, Biden administration, at itong kasalukuyan, mga liberal, sa pamumuno ni Justin Trudeau, na alam ko na mawala na sa eksena, pero man, I'm telling you, ang papalit sa kanya, most likely, hindi pa sigurado, Mark Carney, para sa akin mas delikado, mas mapanganib, mas nanganganib ang Canada kung siya ay maupo, kaibigan. Ito ang sana matanim sa isip ng ating mga kababayan, lalo pa yung mga may kakayahang bumoto dito sa bansa. Dangerous sa paanong paraan, kasi simply they're globalist. They tinatawag nila na mas malaki ang interest nila sa kanilang grupo at sarili kaysa sa mga taong bayan. And I know maaaring narinig niyo na yun sa internet, pero I've been following them for a long time. Kasunod ito, even gaano katagal, well, even panahon pa nung may issue yung South China Sea or West Philippine Sea natin. And was years ago, maliit pa yung mga anak ko. Really, they're like toddlers. Ngayon, nasa kolehiyo na sila. Ganun katagal, kaibigan. Nung panahon na nagsasabi ako ng mga ganito, ay nobody really listens kasi nga, saan mo nakakalap yan? Pero I've been following them. And it's really bad. At ngayon, walang humpay. At nga ngayon, na gusto ko rin pag-usapan yung South China Sea o West Philippine Sea natin, na I followed for many years. Pero ayokong mapuno ang channel kung tutungkol doon. Dahil ang aking channel talaga, yung mga kwento nila kaya is about yung mga kwento ko dito, yung mga karanasan ko, yung buhay ko dito. Kama. Huwag niyong sisisihin si President Trump, si Donald J. Trump, huwag niyong sisisihin siya sa mga nangyayari ngayon. Ang gusto lang niya ay Paris na labanan. May mga dapat na noon pa ay patas ang labanan sa pagtitrade. Pero hindi nagawa yon. At ngayon ay nagbalik siya sa pagiging pangulo, pagiging pinuno ng Amerika, ay gusto niyang itama ito. Hindi ito kalabisan, ito ay tama lang, kaibigan. Pero dahil sabi nga nila, minsan sa pagbabago ng isang bagay, kailangan mo nang magulo lahat ito. Dahil nagbabago kayo. Imagine nyo, kung naglilinis kayo ng gulo sa kotse nyo, or ano man. Or example na lang, yung magulo kong garahe. Kaya napansin nyo, wala ako sa garahe kasi magulo yung garahe namin. Kung yung mga gamit ko doon ay ayusin ko, kailangan ko ilabas ang mga makina ko, mga tools ko. It's gonna be a mess. Kakailanganin ko yung driveway para ilagay ko ibang mga gamit ko, even winter tires, summer tires. And if you look at it, it's gonna be really messy. Pero sa kabila nun, dahil sa pag-aayos mo at pag-organisa ng isang bagay, mas madali yung mailalagay muli ito para makinabang ka at makita mong malinis muli ang garahe. Chaos muna, di ba? Bago ka ayusan. I hope that makes sense sa sinasabi ko. Totoo na nanganganib ang marami mga tao mawala ng trabaho. Hindi lang mawala ng trabaho. Totoo yun na sa pagkakawala ng trabaho na yun, maaaring mawalan din sila ng tirahan. At pag sinabi nyo na wala ng trabaho ang isang tao, that means wala ring trabaho. That's maghihirap din ng pamilya. Totoo yun.
Pero wala kayong dapat sisihin kundi ang administrasyon na to, ang liberal, kung saan inuuna pa nila ang kanilang sarili at manatili sa kapangyarihan kaysa kapakanan ng mga tao. Hindi niyo dapat sisihin si Trump kung saan gusto niyang iayos ang lahat. 4 na taon siyang mananatili dito sa opisina, sa White House, para bigyan kapayapaan at paunlarin ng hindi lang ang Canada, hindi lang ang US, kundi ang kaakibatan nito, ang pag-unlad din ng mga kapitbahay niya at kapayapaan. Papaliwanag ko sa inyo, kaibigan, naniniwala ako na ang isa sa mga mag-aangat sa Canada, sa ating bansa dito, ay ang pipeline, ang oil, kung nasa ilalim ng lupa, sa ating paa, sa Alberta. Naniniwala ko na mangyayari ito. May mga hiccups na mangyayari, back and forth. Pero malaki ang kumpiyansa ko sa Premier ng Alberta na si Daniel Smith. Noon pa, susubaybayan ko siya at hanga ako sa kanyang pagiging pinuno. Sa totoo lang, mas malaki ang balls niya kaysa kay Justin Trudeau. Maraming ginawa siyang kabutihan sa bansa sa lalawigan ng Alberta, at marami pa siyang magagawa nito. Mabubuksan ang susi nito ay ang langis, ang natural liquid gas, at nakikita ko ang dalawang bansa, ang US at Canada, ay magsasanay para maging superpower talaga pagdating sa langis na kailangan nila, hindi lang sa ekonomiya kundi sa seguridad ng bawat bansa. When I say seguridad, that means yung military power. Kaya yung mga narinig niyo na isa pa to, yung si Doug Ford. I remember may kakilala kami kaibigan na retired teacher na siya, at sinabi niya sa akin na kilala ko yung magkapatid na yan, si Doug Ford, yung Ford brothers, yung isa pumanaw na dating mayor ng Toronto. At itong si Doug. At hindi niya gusto talaga yon, at sinasabi niya sa akin kung bakit simula pa pagkabata pilyo na daw sila at troublemaker. Pero sinasabi niya yon, pero wala ako doon. Pinakinggan ko lang siya. Pero nga yung action niya ngayon, na kung saan ay pwede nating makita at mahusgahan, ay hindi para sa akin, hindi ka bilib-bilib. Yung mga threats niya na ginagawa, tulad ng tinetreat niya na pinagbabantaan niya na ika-cut off niya yung power ng US sa US, that's I don't believe that. I don't think na mangyayari yun. I think ginagawa lang niya yung mga pagsalita niya dahil sa, he's a politician, di ba? And I really think he's a liberal. Kaya, I'm telling you, kung narinig din yung salitang rhino sa US, Republicans in names only. And nakita kong ganoon siya sa mga action niyang ginawa, especially during the COVID times. And kaya masasabi ko, katulad ng sinasabi ng karamihan, ito yung times na may kagipitan, higpitan daw ang suntiron. Alam ko madaling sabihin, pagmasdan, pagmatyagan, at make sure na bumoto kayo, kaibigan. Isa yun sa mga gawa nyo. Bumoto kayo ng konserbatibo sa mga nakakaboto. Kailangan natin ng pagbabago administrasyon, at abangan ninyo ang mga sneaky move na gagawin ng liberal. Remember, nasa power ang liberal. Alam nila nasa bad news sila. I'll give you an example. Nakita nyo yung mga tinatawag na, at hindi ako fan ng mga Pilipino ngayon, mga vloggers na sinasabi na naman mass deportation, na alam ko gumawa ako nito ng mga video tungkol sa mga tao to, and I told myself, iwasan kong na tirahin ang ating mga kapwa vloggers dahil they're doing this for content and for views and for members, para sa pera. And okay, then naiintindihan ko sila.
Pero I think self-respect, moral, I think wala sila nun. Kaya again, pwede ko silang pangalanan. Again, pag edit ko, nilagay ko yung mga mukha nila or yung kanilang title. Pero I think hindi ko nagagawin yun. You know, I wanna move. Gusto kong umalis sa gano'n na. At hayaan ko lang yung mga past videos ko na makita ng iba. Pero ang nakikita nyong pagtuligsa, lalo na sa mga news na mga pagpaalis ng mga taong hindi dokumento dito, ay kaibigan, na-expose lang ang liberal dahil doon. Naniniwala ako dahil open border ang ginawa nila, na hindi man nila aminin at nakikita nilang yun ang ginawa nila. Yun ang ginagawa talaga nila, katulad ng Biden administration. Ay naniniwala ako na kung hindi ito nabuksan at naging mainit sila sa mata at hindi sila kinalampag ng mga konserbatibo, ay walang mangyayaring ganito at patuloy pa rin sila na natatanggap ng mga tao. I-approve ang mga i-approve nila ang mga nahingi ng refuge, i-approve nila ang gustong pumunta dito. Kaibigan, na-distract ako. Ang sinasabi ko, kaibigan, ay kung hanapin nila ang mga resulta ng kasiraan at mga damage na cause ng mass immigration, nandito yun sa paligid natin. Kailangan nyo lang imulat ang mata ninyo. At totoo ito. At ang isa sa mga kinakatakot ko dito sa Canada ay maging katulad ito ng Europe. Maging katulad ito ng England at ng France, especially England, kung saan napakasama na nangyayari dahil sa mass immigration. Sa mga kababayan ko na nasa England, I'm pretty sure alam niyo nangyayari diyan, mga negatibo nangyayari. Ang kawalan ng pagkakawala dahan-dahan ng kultura ng mga tao diyan, na mga indigenous na mga tao diyan. Napapalitan na ng mga outsider na hindi na karapat-dapat diyan. At ito ang kinakatakot ko dito sa Canada na maaaring mangyari. Kaibigan, marami nagsasabi na tungkol sa eleksyon, they can't wait. Just watch out. Watch out that election. At hindi basta-basta hihiga lang at hayaan ng liberal na matalo sila. Gagawa sila ng paraan kahit to the lowest point na gagawin nila. Meron akong check Rebel News. Matagal ko nang pinapanood ang Rebel News. Nasa elementarya pa si Bunsuni. Ngayon ay almost graduate na siya ng high school. Toronto Toronto Times, Toronto Sun Times. Check that out too. Ito yung mga I'm not saying na maniwala kayo sa about sinasabi nila, pero mananatiling magkakaroon kayo ng malalawak ang inyong pananaw kung ano nangyayari dito sa bansa, Canada, kung panonoorin nyo ito. Dahil go ahead, manood kayo ng mga, para sa akin, isang propaganda na news na sinasite, na ginagawa, kino-quote at binabasehan ng mga vloggers dito. Katulad ng, again, hindi ko na sasabihin, pero makikita nyo, nagko-quote sila tungkol sa CTV na isang malaking tuta ng gobyerno. The CBC, Canadian Broadcasting Corporation, isa rin yun sa isa yon sa mga nagbibigay ng mga maling balita rin, or hindi nila pinapakita ang lahat-lahat. Kung manonood kayo ng mga CTV news, to even
yung pinakang ina nila, CBC, Canadian Broadcasting Corporation. Mag-iingat kayo, huwag niyong paniwalaan lahat-lahat. At lagi kayong magtanong sa sarili niyo kung tama ba itong binabalitaan nila. At makakatulong kung manonood kayo ng iba pang mga plataforma, makikinig kayo tulad nga sa nabanggit ko na tulad ng Rebel News, kung saan very active sila at para sa akin, importante sila dito ngayon sa kapanahunan ngayon. Sa kapanahunan ngayon ang nangyayari ngayon. Check it out, Rebel News. Okay. At huwag kayong basta-basta maniniwala sa CTV, sa CBC, CBS, sa US, MSNBC, NBC, ABC, Washington Post, CNN, New York Times. Kaibigan, kailangan nyo ring manood ng mga tulad ng sa Fox News din. At sa pamamagitan nun, kayo mag-decide, kaibigan. Dahil kung kayo dito naninirahan, US or Canada, nasa right ninyo na maging inform kayo ng tama. At nakakalungkot na hindi ito ginagawa ng mga legacy media. Wala kayong naririnig sa mga balita na makakasira sa mga liberal tulad ni Justin Trudeau, even back then, ng mga nakaraang mga taon, lalo na nang ginawa niya sa mga truckers kung saan maraming nahirapan, maraming nakulong, maraming nawalan trabaho, maraming namatay dahil sa mga restriction na yan ng mga COVID. Yung kanilang ginawang illegal na pag-freeze ng mga account ng mga tao. Kung ako ay nag-send ng pera para suportahan ng mga truckers na kinakalampag ang administrasyon, sinasabi na mali ang ginagawa niyong to, mag-usap tayo, magbago kayo, magbaguhin niyo ito. Yung mga patakaran na ginagawa nila, nagpapahirap sa mga truckers noong time na yon. At kapag nag-send ka, dahil sila ay dahil ang mga truckers na yun ay nasa araw at pinapaglaban ng ating mga karapatan, gusto mong magbigay, ang mga taong sumuporta at nagbigay through, I believe, PayPal. Not sure kung PayPal yun o GoFundMe, I think it's PayPal. Tinrace sila mga tao nagpadala at pinrease ang bank account nila at hindi nila hinayaan na even yung nalikop na pera sa PayPal hindi nila ibinigay sa truckers. Maraming mga laban na nangyari. Kaya doon sa mga tao parang sa Pilipinas rin, di ba? May mga nakikipaglaban at hindi nakakuha ng hustisya at kapalit noon ay na hustisya makuha nila ay pagkakakulong, minsan pagkakawala na lamang nila sa kanilang mga pamilya. Kaya papunta doon ang bansa na to kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi natin magbabago ang administrasyon na to. Alright, kaibigan, at ayokong sobrang haba nito dahil again wala akong umpisa, wala akong huli. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo. 5:31 na ngayon, kaibigan, at March 7, Friday. Well, kaibigan, hanggang dito lang muna at magkikita muli tayo. Happy weekend sa inyong lahat at sana'y manatili kayong warm at huwag niyong ibaba muna ang guard nyo dito sa Canada at dito sa US kung saan may winter dahil there's a good chance na meron pa rin tayong makuha ang snowstorm or magdip ang temperature ng todo lamig pa rin. Palagayin niyo ang sarili niyo. Hanggang sa muli, kaibigan. Padayon.